Sa Panginoon. Come on! So as I have promised last week, nabigyan ko kayo ng konting glimpse sa mapag-uusapan natin today. So today we'll be talking about something special. Okay, why do we need to attend Sunday service and why Sunday service is very important. Amen? Excited ka ba? Amen. So to start with, why is Sunday service very important in our lives as believers? So that's the question na magandang tinatanong natin. Bakit nga ba importante ang Sunday service sa buhay ng isang mananampalataya? Pangalawa, why do I need to treat Sunday as a special day than the other days? Bakit nga ba mas mahalaga na mas itrato ko ang Sunday na mas espesyal kaysa ibang araw? Tama ba? You know what? Saturday is a Sabbath to the Lord. And it emphasizes rest. Yan ang Sabbath, sabi sa Bible. Yet Sunday is the work of God in the life of the believers. So tinakda pala ni Lord na sa Sunday, of course, kumikilos si Lord, Monday, Tuesday, tama po ba? Pero tinakda ni Lord na iba ang kilos ko pag Sunday. So Christ died Friday before the Sabbath. And He resurrected early on the first day of the week, and that is Sunday. So today po ipapakita ko sa inyo ang ilang importanteng bagay na nagbibigay halaga sa unang araw ng linggo. Okay? Today I will be showing you important things that we need to know that makes Sunday a very special day, not only to God but also to other biblical characters in the scripture. So my goal after my preaching, listen to this, or after this message is to make your Sundays never the same again. So starting today, alam ko excited kayo sa New Year, tama? Pambira, iba ang suotan natin pag New Year. Lalo pag birthday, sino po dito pag birthday mo, feeling mo ikaw ang pinakagwapong tao sa buong mundo? Ikaw ang pinakamaganda, pinaka-special, tama ba? Pero magugulat po kayo ngayon, di mo na kailangang antayin yung araw na yun. Why? Because Sunday will never be the same again. Palakpak naman po sa Panginoon. By the way, this message was galing po ito kay Bishop Manny. Actually, he instructed us to share this message, and it's a very powerful message. Are you excited? So basahin natin in Scripture, John 20 verse 1 to 29. Dito po ikot ang ating story, ang ating kwento. Sabi diyan, early on the first day of the week, while it was still dark, gabi pa lang, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So ito na yung time na araw kung saan muling isisilang si Kristo. Okay ba yon? Patayin ko lang po ito. Yan, may naririnig ako eh. No? Anyway, it was the day when the gravestone was removed, Sunday. Nung natanggal yung stone, dati po kasi 'di ba ang ano natin ngayon, ang libingan natin, may ang tawag doon, may ginagawa ng dati iba. Okay, nilalagay po siya sa isang parang grave, tapos meron siyang stone na doon So doon natanggal yung gravestone. And the proclamation of good news happened Sunday early in the morning. Anong good news yon? That Jesus is alive. Kasi akala ng iba, patay si Christ. Pero sabi nila, habang si Mary Magdalene ay papunta sa tomb, wala siyang nakitang tao doon. So, basahin natin yon. Verse 2, so she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb. Ninakaw nila si Christ, and we don't know where they have put Him. So Peter and the other disciples started for the tomb. So ang nangyari po, resurrection happened kay Sunday, and it is a fact to believe in. Nangyari ang resurrection pagkabuhay muli ni Christ, Sunday. Sabi mo nga, Sunday. So nangyari, nagsitakbuhan sila. Next verse, both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked at the strips of linen lying there. Wala na silang nakitang bangkay. Yung mga ginamit na linen, kasi ganun po dati, okay, nilalagyan nila ng linen, okay, ay nandun. No ba? Okay, and what happened? The cloth was still lying in its place, separated from the linen. Finally,
the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. So actually, very essential po itong pangyayarin to in the Christian faith and salvation, that Jesus is alive. Kasi pag hindi nabuhay si Christ, kalimutan na natin ang salvation. So our full hope will be established in the resurrection of the Lord, which happened Sunday. So the full demonstration of power of God is on the resurrection day, which is what we call Sunday. So lumalabas that Resurrection Sunday was participated by women testifying and proving that Jesus was resurrected. Ng mga babaeng magpapatotoo na nabuhay ang Panginoon. Ano sabi sa verse 10? Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb. So it was supported by the participation of angels who guarded the body of the Lord. Magugulat kayo, sabi sa verse 12, and Mary saw two angels in white. Nagpakita ang anghel, Sunday ulit, seated where Jesus' body had been, and at the head, and at the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying? Bakit ka umiiyak?" Lord, mama, kinuha nila yung Diyos ko, o yung my Lord away, and I don't know where they have put Him. At ang good news dyan, the appearance of the angels led to the actual appearance of the resurrected Christ. Pagkatapos nag-appear, itong dalawang angel na to, Sunday, nag-appear ang resurrected Christ. Basahin natin, verse 14, at this, she turned around and saw Jesus standing there. Woo! But she did not realize that it was Jesus. He asked, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Sinong hinahanap mo? Next, sabi niya, thinking he was the gardener. Grabe, nagbukang gardener pa si Christ. She said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him." Kung ninakaw mo siya, sir, ano naman? Balik mo naman siya. "And I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried in Aramaic, saying, "Rabboni," or rabbi, or teacher. Next, Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Next verse, Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." Sabi niya, nakita ko si Lord. And she told them that He had said these things to her. So lumalabas po that the message of the gospel that Sunday is, I have seen the Lord. Magugulat po kayo, every Sunday, ang sasabihin mo na lang, nakita ko si Lord. Okay lang ba kayo? Alam ko, masayang-masayo pag nakita nyo ako, tamo ba? Pinagmamalaki nyo, nakita ko si Pastor Paul, nag-preach. Di ba? Lalo pag nakita mo yung crush mo sa church, excited ka no? O kaya naman pag mayroong umatin sa church na talagang very prominent person, ipagyayab mo, alam mo, nakita ko umatin Pero iba pag sinabi mo, nakita ko si Lord. Alam mo pala, Sunday, nakita ko si Lord. Hindi naman po yung nasa langit na tayo. Amen. Pwede pa rin naman natin makita si Lord na nandito pa tayo. Amen. So it was a busy Sunday. Busy sila. The activity continued up until evening. This time, the target is the whole disciples gathered in one place. Eto na. Unang-una, nagpakita siya sa isang babae. Pero nung paggabi, nagpakita na siya sa lahat ng disciples. On verse 19, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked to fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Sabi mo sa tabi mo, "Peace be with you." After He said this, He showed them His hands. Pinakita niya, ako to, di ba? Nagpapakita na siya ay totoong namatay. Siya yun talaga. Okay? Sabi niya, the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you don't forgive them, they are not forgiven." Now, Thomas, eto na, si Thomas kasi, binaniniwala. Sabi niya, maniniwala lang ako pag nailagay ko yung kamay ko na ito doon sa nabutas na kamay. Maniniwala akong si Christ yun. Eto, sabi ni Christ, sige, Thomas, ilagay mo yung kamay mo. Ilagay mo. So, pinalagay niya, okay,
Eto na, sabi ni, unless I see the nail marks. A week later, put my hands in, I will not believe. So a week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. To the doors were locked. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." And he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Second to the last verse, Thomas said to him, "My Lord and my God." O, ito na. Mga Kristiyanong to see is to believe minsan, di ba? Minsan, kailangan mo pang... Na-experience ba yung ganon? Yung para lang maniwala ka kay Lord, gagawa siya ng bagay talaga eh. Pero mas maganda yung believe is to see. Tama? "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Lahat ng ito po nangyari Sunday. Doubt of Thomas should be addressed carefully. Meron siyang doubt during that day. Sunday po noon, pero tinanggal ni Lord yung doubt. Turning the doubt into faith that Jesus is Lord and God. Faith leads to intimate and complete knowledge of Jesus Christ. Ang nangyari, He is now the resurrected Messiah, both the Lord and God. So gusto nyo i-recap natin yung nangyari sa araw na yon? It was Sunday. Are you excited? So let me recap what made this Sunday unusual. Ano nangyari? It was a busy Sunday, but full of miracles and surprises. Woo! Habang busy-busy ang lahat, Sunday, ano bang ginagawa pag Sunday? Family day, tama ba? Ano ginagawa pag Sunday? Laba day, ano ba? Hindi ko alam, content day, yung mga siguro may mga vlog, di ba? Pero sabi, yung time na yun, it was a busy Sunday, but it was full of surprises and full of miracles. It was participated by men, angels, and God. Mabilis po yung PowerPoint natin, so I encourage, picture nyo muna, mamaya na lang take note. It was participated by men, angels, and God. Pambihira, ang daming nag-participate sa araw na yun. So the day where the grave door was removed, the removal of grave doors in our life will be addressed. Magugulat ka, Sunday, maraming tatanggalin si Lord ng mga grave doors sa buhay mo. And that was the day of the proclamation of the good news that Jesus is alive. The day where our belief in God is strengthened. Yung mga disciples, yun yung time na parang nalungkot na sila, pero yung time na mas lumakas ang pananampalataya nila sa Lord. It was the day where witnesses or people, angels, and God Himself joined together to establish the sacredness of the day. Wow! Sunday. Yung mga Sunday. Para kayo nabibigla, no? Grabe naman yung message. So the Resurrection Sunday, actually tawag dito Resurrection Sunday. Christ appeared in bodily form, conversed with woman, prepared by angel. It was the day where God visited men. It was the day where God released peace and the Holy Spirit to them. It was the day where He released the authority to forgive. And the day Jesus broke their doubts about Him. Ibig sabihin, a Sunday full of surprise and excitement. Jesus will be completing what is lacking in His 3.5 years in the ministry. So anong nangyari? Yung Resurrection Sunday, naging powerful Sunday. So starting today, listen to me. Because of that Sunday, never call your Sunday an ordinary Sunday. Call it a Power Sunday. Let me share with you our message today entitled, Power Sunday. Sabi mo nga sa katabi mo, Power Sunday! Power Sunday! Kanina gumising ka, Sunday na naman. Ako boring, punta na naman ng church, kakapagod. Sabihin ko sa inyo, iba na ang gising mo next week. Baka ayaw mong, excited ka lagi, sana Sunday na. Amen! So, Power Sunday. Sige, pag-aralan natin sa Hebrews 10 verse 9 to 25, okay, a very special, ang author ng Hebrew actually nag-present siya ng mga practical points in this message. So basahin natin, "Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place, it is the church, okay, by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body." Next, "And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart, with the full of assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful.
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Last verse, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. Alam mo, in this verse po, in this message, magugulat ka, the author of Hebrews brilliantly presented practical points of how to make Sunday special. Do you want to make your Sunday special? Hindi na siya ordinary Sunday. Hindi na siya normal day, pero magiging special at power Sunday siya. Sino gusto ma-experience yon? Okay lang ba kayo? Parang excited na ako eh. Excited ka na ba? Yes. Number 1, how to make our Sunday special. Sunday is the day to enter the most holy place of God. How to make Sunday special. Alam ko, marami sa atin, ang gusto natin, punta ng mall, tama? Punta ng kung ano-ano mga bagay, kainan. Maganda po ang mga bagay na yan, pero unang-unang ginagawa mo, you must enter the most holy place of God. And that's the church. Sabi sa verse 19, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Alam niyo po, pag Sunday, di ba, nagkakaroon tayo ng chance makipag-fellowship with one another. So nakikipag-mingle tayo in the presence of the believers, tama ba? Or demons. Hindi, wala naman demons dyan. Believers, tama ba? Sarap yun, sama-sama tayo. Uy, kumusta? Di ba? Testimony, sharing. Ganda po ng mga bagay na yan. Pero alam niyo po, ito ay espesyal na araw kasi ito ay patungkol sa presence ni Lord. Oo, makakasama mo yung katabi mo, makakasama mo yung brothers and sisters mo, pero higit sa lahat, mai-experience mo ang presence ni Lord. Anong nangyari Anong nangyari nung panahon na si Christ ay namatay? Actually, letter A, the curtain between the holy place and the most holy place is now open. Nabuksan yung tawag dito, yung parang ito, curtain. Kaya tayo may curtain sa church eh. Kasi, ganun po tayo. Gusto niya, lagyan mo natin dito. Dati po kasi, may curtain. Ito yung holy place, ang most holy place, that is where the presence of God resides. And between that, merong isang makapal na curtain na hindi pwedeng pumasok lahat doon. Only the priest. At ang isang priest po ay papasok lang once a year. Imagine mo, para ma-experience mo si Lord, once a year, may representative pa tayo. Ako lang, punta ako doon. As ang mangyari, kapag mali ang presentation ko, mamamatay ako. Kaya palang ginagawa nila, naglalagay sila ng tali sa priest. Tapos may tumutunog doon, di ba? Tang, dadang, tang, tang. Hindi pala, no? Basta siya, klang, 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 ganun po. So pag yung bell na yun, ay hindi na tumutunog, ibig sabihin, patay na yung priest. Because the presence of God is so holy na hindi pwedeng pumasok talaga lahat. But when Christ died, listen to this, the curtain. Pakita mo nga yung picture mo na, pakita yung picture dyan. The curtain was what? Was torn. At ang malala dyan, napunit sa taas pababa. Pwede mong sabihin, pinunit lang yan. Hindi. Hindi baba pataas. Pero taas pababa. Napunit yung curtain. Amen? Pangalawa, now we are entering God's glorious presence with Jesus as our high priest with His blood and His body. So lumalabas ngayon na sinasabi ni Lord, pakita mo ulit yung picture, anak, pinutol ko na, ang tawag nga dyan? Pinunit ko na ang curtain so that you may experience my presence. So ibig sabihin, kanina pa po, you can already experience the presence. Baka hindi mo alam, na-experience mo na yung presence ni Lord kanina pa. Wow! Hindi pala parang asaya mo ngayon? Wow, parang iba yung feeling. Parang gwapo ko ngayon. Parang saya, no? Why? Because it's the presence of God. Come on, hindi lang po yun aircon. Uy, natapat ako sa aircon. Kanina pa tumatas balaybo ko. Hindi lang yun aircon. Kala ko din dati aircon. Kasi nakatapat yung aircon sa akin, but it was really the presence of God. So ang goal pala natin every Sunday, listen to this, my goal is to meet and encounter Jesus every Sunday. Pwede ba yun? Ay, gusto kong makamayan si pastor. Gusto kong makasama yung mga disciple ko. Hindi. Dapat ang pinaka-goal mo every Sunday, ma-encounter mo si Jesus.
Come on! Alam mo, ang prayer ko sa atin po, every Sunday, itong prayer mo na ngayon, I will not leave this place na hindi ko na-encounter si Lord. You want your Sunday to be not just an ordinary or special Sunday, simple lang, dapat ma-encounter mo si Lord. Kaya magugulat po kayo, worship pa lang, grabe, worship tayo, na-encounter mo si Lord, iyak ka na, luluhod ka na, wow, Lord, thank you for your presence. Amen? Number 1, isa pa lang yan. How to make Sunday special? Number 1, Sunday is the day to enter the most holy place of God. Pwede ba next week, be excited? Amen? Pastor, bakit next week pa? Pwede bang ngayon na? O di i-desire mo. Amen? Pangalawa, okay, how to make our Sunday special? Sunday is the opportunity to come closer and nearer to God. Ang Sunday o pala is also an opportunity na mas lumapit sa Panginoon Diyos. Sabi sa verse 22, let us draw near to God. Huwag mo na lang ipakita. Okay? And ipakita mo na lang yung number 2. Yan, para ma-take note nila. Pansin ko kasi, nag-take note pa lang. Ay, ala na. With the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Water. Okay, so anong gagawin daw natin? Okay, bakit next? Pakita mo next. Ayan. We must come closer and nearer to God. What? Letter A, with sincere heart. So when we come to church, we must come to Him with sincere heart. Lord, I want you. Lord, gusto ko tang ma-encounter today. With full assurance. Yung sure ka na may experience mo si Lord. Kasi iba may doubt eh. Ito ba, may experience ko si Lord? Baka yung mga iba lang, makasalanan ako. Hindi po, walang sinabi si Lord na ganun. With heart sprinkled and washed with the Word of God. Kaya importante, lalo po pag Word of God. Be excited to receive the Word of God. Kasi diyan ka babaguhin ng Panginoon. Amen? And with clear conscience. Cleansed by the Word too. Ito, pag lalapit tayo kay Lord, ganito yung dapat meron tayo. Amen? Ngayon, ang goal natin ngayon, okay, every Sunday is what? Is to be closer to Him. Be changed. And forgive me for all my mistakes and shortcomings. We are not perfect, mga kapatid. Amen? Monday, Tuesday, we made a lot of mistakes. We made something na hindi napasaya si Lord. Pero see to it naman, Sunday, lumapit ka kay Lord. Amen? Sunday, lalapit ako kay Lord. Sunday, gusto ko mas mapalapit ako kay Lord. Gusto ko maayos ako ni Lord. Gusto ko maitama ako ni Lord. Come on! To be closer to Him, change and forgive for all my mistakes and shortcomings. 5 lang ito, tapos na tayo. Pangatlo, medyo mabilis lang yan. Pangatlo, how to make your Sunday special. Pangatlo, Sunday is the recharging and the strengthening of hope. Alam ko, marami sa inyo, nawawalan ng pag-asa. Tama po ba? Nawawalan ba kayo ng pag-asa? Biruin mo naman, punta ka ng social media, buti pa yung iba. Daming na-experience sa buhay. Puro tayo sana all ng sana all. Yung mukha mo, sana all na rin, di ba? Sana all, sana ganyan. Nawawalan tayo ng pag-asa. Sometimes because of problems in life, no, nawawalan tayo, di ba? Nawawalan tayo ng charge. So ang Sunday pala is recharging and strengthening of hope. Sabi niyan, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Yung salitang hold po means constant. Okay, let us constantly hold unswervingly to the hope. Ibig sabihin, He who promised to us is faithful. He will deliver. He will never leave us unless you leave God. Iniwan ako ni Lord. Yung pala, iniwan mo pala si Lord. Alam niyo po, never tayong iiwan ni Lord. Sabihin ko po sa inyo, ano mang pagsubok po ninyo mga kapatid. Ako po, ilang years na rin po kaming naglilingkod sa Lord. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan namin, isa lang ang malinaw, hindi kami iniwan ni Lord. At alam ko, sa pagsubok namin ngayon, at pagsubok mo rin, hindi ka pa rin ulit iiwan ni Lord. So dapat ang Sunday is the day to be recharged. Amen. Lord, magkaroon ulit ng pag-asa, palakasin ng faith, palakasin ng hope. Pero palalakasin mo rin ang hope and love mo. Isa lang ang mananatili at matitira sa atin. Ano yun? Yung hope natin kay Lord. Amen? So ngayon, ang goal mo, every Sunday, is to grow in my hope as I claim all His promises. Panghawakan natin yung promises ni Lord sa atin. May mga promise pa si Lord sa inyo.
Mga kapatid, panghawakan niyo po yun. Sabi ni Lord, me and my family, we will serve the Lord. Panghawakan mo yun. Amen? Second to the last, eto na, ganda nito. Medyo tatagal tayo ng konti dito. How to make our Sunday special. Sunday is the great day to encourage one another. Alam niyo ba na ang Sunday ay tinakda ni Lord para magpalakasan tayo. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Alam niyo po ba that we have built-in stimulus? Meron tayong built-in stimulus. And that gives us the ability to encourage. So lahat pala ng tao, naglagay si Lord ng built-in stimulus, mag-encourage. Pwede ba bago tayo magpatuloy? Pwede ba encourage mo lang yung katabi mo? Hindi ko alam, kahit isang bagay, dalawang bagay, sabi ka lang sa kanya, pwede can we just encourage one another? Okay lang po kayo? Diba? Pagtatagumpayan mo yung kapatid, yan, sige. Hindi, kaya natin to, Brad. Di ba? Sasagutin ni Lord, answer yung prayer mo. Yan, sige po, encourage mo yung katabi mo. Come on! Sige. Mahahanap mo rin siya. Yan. Oh, bahala na si Lord sa kanila, mga kapatid. Amen? Hindi ba't ang sarap na pag every Sunday, magkakaroon tayo ng culture sa church na nag-i-encourage tayo with one another? Diba? Dapat every Sunday, you bring with you love. How to encourage every Sunday? Dalhin mo yung pagmamahal mo. Meron ka niyan. Di naman sasabihin mo, meron ka niyan. Diba? Since lahat tayo ay recipient ng pagmamahal ni Lord, alam ko, meron ka niyan. Lagi kang magmahal. Nakaka-encourage yung mga taong mapagmahal. Amen? Diba? Pag nakakakita ka naman, ay grabe magmahal niya. Ang sarap mong kasama yung mga taong yun. Ano pa? Unang-una, you bring with you with love. You bring with you love. Pangalawa, you bring with you good deeds. Kasi kung magmamahal ka, gagawa ka ng magandang bagay. Amen? Salvation is the good deeds of God and we are all recipient of it. So always go to Sunday with your rich good deeds. Meron po tayo niyan. Meron ka niyan, mayamang ka niyan. Sabi mo sa tabi mo, mayamang ka niyan. Kung di ka mayaman sa kalusugan dahil may nangyari, yumamang ka sa good deeds. Resurrection or Sunday is the resurrection of your love and the resurrection of your good deeds. O Sunday ngayon, saan ko pwedeng i-share yung pagmamahal ko? Sunday ngayon, kanina ako gustong gumawa ng mabuting bagay. Amen? Alam mo, magandang gawin natin, mamigay ka every Sunday. Hindi naman kailangan malaki, tama ba? Kunwari, kaya mo lang siomay, pwede ba maglibre ka mamaya? Nagigets niyo ako? O kaya sa inyong pamilya, di ba? Make Sunday special. Do something good. Di ba? Make your Lord happy because of your good deeds. Make others happy because of your good deeds. Pasayayin mo naman yung katabi mo dahil sa good deeds mo. Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo, iba na yung saya niya, di ba? Excited yan. Di ba? Stop saying, Pastor, wala akong pera. Kaya ka walang pera kasi lagi mong sinasabi. Subukan mo ang Lord. Lord, gusto ko maging blessing sa Sunday. Bless mo ako, Lord. I will bless someone. Tapos blinis ka ni Lord, di ka nag-bless. Oy, wag ganon, di ba? Amen? Magugulat po kayo, pambihira. Meron dito, sis, okay, gusto mo ba magpamassage? Pansin ko kanina, nung worship ka, medyo hindi mo na itataas yung kamay mo. Pamassage kita. Kita mo yung kuko niya, hindi maganda. Pero gusto mo, sis, ano kita mamaya? O, di ba? Inaano ko na po, di ba? Sana binabayaran ako, no? Oo. Asarap po ng feeling, tama po ba? Ako nga, ang nangangailangan. Minsan ganun tayo, magbibigay pa ako. Kaya ka nga nangangailangan kasi lagi mong sinasabi. Ako nga ang kapos, kaya ka nga kapos kasi lagi mong sinasabi. Alam niyo po, nakaka-encourage ang mga taong mayaman sa good deeds. Sino hindi excited umatin ng Sunday kung lahat tayo excited gumawa ng good deeds? Hindi yung, ano naman yung suot niyang kapatid na yan? Christian ba yan? Amen? Ano naman yung worship leader natin kanina? Parang, MJ, parang pansin ko yung damit nyo paulit-ulit. Pwede bang i-bless ako ang music team? Wow. Amen? Di ba, sarap nung gano'n? Yung encourage ka sa tao. Ako lang ata excited, no? So, ang goal dapat natin every Sunday, not only to be ministered by ministers, but to minister to others through encouragement.
Pwede ba every Sunday, hanap tayo ng may encourage? Uy, thank you for coming. Like, nabibless ako sa'yo. Uy, grabe ka ngayon. Ang ganda mo ngayon Kahit di masyadong halata, hindi masyadong totoo, sige na, encourage mo na lang. Amen? Tama ba? Encourage one another. Sabi mo nga sa tabi mo, encourage one another. And last but not the least, how to make our Sunday special. Gusto niyo pa ba? Tapos sa tayo. Last but not the least, Sunday must be prioritized and treated as a special day. Sabi niya, not giving up meeting together. Sabi ni Lord, gawin mo ang lahat, wag lang kayong humintong umaten ng Sunday. Alam niyo po, do not give up meeting together. Kahit po, mahirap, kahit magastos, wag tayong humintong mag-celebrate ng Sunday service. Alam niyo po, wag na wag mong bibitawan ng linggo. Kasi ang linggo ay linggo ng Diyos. Ang linggo ay linggo mo din. Alam niyo po ba na pag maganda ang linggo mo, gaganda ang buong linggo mo? Hindi ko sinasabing wala kang ma-experience sa problema. Pero let me tell you this, pag naka-experience ka ng powerful Sunday, magiging powerful yung buong linggo mo. And make it a culture and a habit to practice going and not watching Sunday service. Nakakalungkot, di ba? Actually, sa totoo lang po, that's the reason bakit wala po muna tayong Facebook Live. Why? Sabi ko, gumastos pa tayo ng ilang libo-libo para lang gumanda ang church natin, tapos online lang tayo. Kikilos naman si Lord pag nasa bahay ka. Alam ko naman yun. Pero iba pag magkakasama tayo. Sabi ko nga nung last Sunday, di ba, magugulat ka na lang. Bibless ka na sana ni Lord, hinahanap ka. Pero isang magbibless sa'yo ngayon, hinahanap ka. Nasa online ka pala. Amen, amen. Ganun ka ng ganun, hindi ka niya nakita. Sis, tapos pray ka ng pray kay Lord. Lord, bless mo ako. Lord, walang blessing. Sabi ni Lord, nak, 2 Sunday na hinahanap ka nung gustong i-bless ka. Di ka umaatin. Mambira, sabihin ko sa inyo, ang hirap umaten na ngayon kasi magugulat ka na lang, baka meron kang mamiss na pagkilos ni Lord. Amen? Salamat na lang. Nandito tayo. Palapakan mo ang Panginoon. Huwag naman nating discourage yung mga malalayo. No? Mga lalayo na nga nila. Tas dapat umating ka. Nasa ibang bansa. Every Sunday aatin. Tama ba? So pagdating mo ng church, encourage ka. Di ba? Mag-encourage tayo. Hanap tayo ng isang tao, ma-encourage mo. Huwag kang passive. Huwag yung nakaupo lang tayo. Amen. Galaw-galaw. Kilos-kilos. Sayaw-sayaw. Di ba? Lumabas na yung lahat ng di ba? Sayaw, come on, come on. Sayaw-sayaw. Ngiti-ngiti, kanta-kanta. Tawa rin, kailangan mo yan. Yung iba, tatawa na, hindi pa tumatawa, di ba? Di ba? Tawa lang po tayo, come on. This is a special day, a special Sunday, come on. Di ba? Kaway-kaway, come on, kamay-kamay. Pwede bang kumamay tayo? Sa katabi may kumamay. Yung may feelings. Di ba? Wag lang kamay-kamay, bigay-bigay din. Amen? Ikot, gala, pasyal, abot, punta, libot, tapik, di ba? Yakap, iyak, punta sa altar, serve, volunteer. Come on. Maganda nga pag Sunday, tanong mo kay Holy Spirit, sino po ditong walang pamasahe? Gulat ka, ang ganda ng suot niya, wala na palang pamasahe pag-uwi. May mga ganyan, tama po ba? Wala na palang pangkain yan. Tapos kinausap ka ni Holy Spirit, bigay mo yung something. Why not pag Sunday, bago ka pumunta dito, di ba, bibili ka ng lechon manok? Maagang-maaga ata, wala pa nagli-lechon manok. Ipapainit na lang siguro. Or, di ba? Why not pagkatapos ng service, bili ka ng lechon manok. Tapos meron kang bibigyan na tao. Tama ba? Gulat ka, wala na palang pangkain. Word of God na lang ang pangkain niya. Amen? Holy Spirit, sinong nasaktan dito? Pwede ko ba siyang ipag-pray? Holy Spirit, sinong may miracle dito? Pag-pipray ko. Sino ang walang ulang pagkain, bigas dito? Bibigyan ko. Amen? Sino dito ang hindi na makapag-aral? Bibigyan ko, pag-aaralin ko. Sino ang naghahanap ng mapapang-asawa dito, Lord? Ako din, Lord. O, di ba? Hanap ka ng hanap sa labas. Nasa church lang pala. Come on. Come on. Lord, sino dito ang magkikwit na? Pakita mo sa akin at encourage ko siya, i-bless ko siya. Alam niyo po, encouraging one another continuously, wag one time gawin nating culture.
Sabi ni Lord, wag tayong huminto hanggang sa dumating si Lord. Alam mo, kaya nakaka-discourage umattend ng church? Kasi ang daming sa church, instead na mag-encourage, nakaka-discourage. Ginawa mo na nga yung best mo, tapos hindi pa ma-appreciate. Diba? Tapos, are you here? Yung isa nagsaserve, ang aga-aga umattend, tapos biglang, pwede po ba dito i-park? Nagalit ka pa sa kanya. Hindi ba pwedeng sabihin, oy, thank you ha, na-appreciate. Come on. Tapos merong usher, di ba? Pinapaupo ka dito. Hindi naman siguro dito, no? Pinapaupo. Tapos, di ba, sinungitan mo. Huwag naman tayong ganun. Alam mo, kaya maraming ayaw umattend ng church kasi hindi tayo nakaka-encourage. Listen to this. Alam mo bakit hindi ka na-encourage? Alam mo may ganun kang part sa buhay mo na hindi ka na encourage Simple lang. Kasi hindi ka na nag-i-encourage. Nakaka-discourage ang hindi pag-i-encourage. Pero you try to encourage. Ako, magugulat po ako. Merong araw na lang na mag-chat po ako, maraming chat. Uy, thank you sa buhay mo. Gulat na lang ako, merong ibang araw, i-encourage din po nila ako. Masarap nung ganun, di ba? Mai-encourage ka kapag nag-i-encourage ka. Gusto niyong ma-encourage? Mag-encourage ka. Okay lang kayo? Amen? Asaya, no? Asaya umattend ng Sunday pag ganyan. When you learn the value of encouraging, you will make it your culture to encourage others. Bakit ko ito gagawin? Kasi malapit nang dumating si Lord. Lord, sana walang mawala dito sa members natin, walang kapatid ko. Yung simpleng encouragement ko lang, malaking tulong para magpatuloy siya sa Panginoon. Malapit na pong dumating si Lord. Amen? So my goal, starting today, let nothing beat my Sunday. I must prioritize it and bring my family on that special day. Gaano ba katagal ang Sunday service natin? 1 oras lang po. Ano naman ang 1 oras para kay Lord? Pero by giving only 1 hour and a half kay Lord, gugulat ka, pagpapalain ni Lord ang Sunday mo. You and your family. Kaya, alam mo, ang ganda yung culture ng Pilipino, di ba? Yung buong pamilya dadalhin sa simbahan. Can we just practice it? Can we practice doing it? Di ba? Let nothing, si Gianna po, pambira, pinapractice na po namin. Gaganong-ganong pa siya, di ba? Ang aga-aga, 5:30. Anak, let's Sunday. Kaninang ginawa ko po para masaya po siya. Nagpatugtog ako ng mga kanta. This is, tumatalon-talon na yan, di ba? Excited na siya. Excited umattend ng Sunday. At itong matindi, buong Sunday, nandito po siya. First service, second service. Invite ko rin mamaya sa youth service. And I believe, one day, siya rin magsasabi sa mga anak niya, let's go to Sunday because it's a powerful Sunday. Amen? Dalhin natin mga anak natin. Dalhin natin asawa natin. Dalhin natin, di ba, ang mga kamag-anak natin sa Panginoon. Let's enjoy this special day. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming tao excited sa Pasko. Tama ba? Uy, Merry Christmas! Maligayang Pasko! Ang saya-saya yun. Maligayang kaarawan. Happy birthday. Excited tayo lahat doon. Tama ba? Sino po dito excited mag-birthday this year? Parang ayun na. Makakalungkot naman yung buhay nyo. Ayun nyo. Diba? O kaya naman, sa February 25, ang gandang sabihin, Happy Anniversary! Happy second year! Grabe! Pero ang gandang sabihin na maligayang linggo sa inyong lahat. Because Sunday is not just a normal day. Alam niyo po ba, na karamihan sa mga matitinding himala in the Bible happens Sunday. Gumagawa ng himala si Lord Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Pero sabihin ko po sa inyo, iba ang kilos at galaw ni Lord ng Sunday. Kaya alam niyo po, kami mag-asawa, nangako kami kay Lord, kahit pastor ako ng church, Lord, kahit wala ako sa church, hahanap ako ng church talaga. I will see to it Sunday, I will go to the church. I will make it a special day. I will encourage someone on Sunday. Babalik ako on Sunday, magpapalakas ako on Sunday. Starting this Sunday, are you excited? May we have a Power Sunday every Sunday. Palapakan po natin ang Panginoon. Let's all stand up. Tatayo po tayo lahat. Alam niyo po, ang Lighthouse po is doing our best, no, for us to experience the best Sunday service.
Pero walang kwenta lahat ng ito kung wala naman yung puso natin to encounter the Lord. Pero starting today, can we just close our eyes and let us pray? Pwede ba? Starting today, decide from your heart, Lord, I will make Sunday a special day. Lord, ang Sunday para sa iyo, Lord, maraming dapat gawin. But I will spend my day this Sunday or every Sunday, Panginoon, to be in your presence. Sige, before we end, can we just sing one song? I believe the presence of God is here. You want to experience God? Gusto niyo po ba ma-experience si Lord? You want to make this Sunday a special one? Hindi makakalimutan. Then let's welcome the Holy Spirit. Let's welcome the presence of God. Oh, Rashika Talayarahande. God is here. God is here. Come on.